Okay, pag-usapan natin to. Paano kung yung isa sa pinakamasayang araw ng buhay mo, yung proposal, bigla na lang palang simula ng isang malaking-malaking problema, isang problemang may presyong kalahating milyon. Ating himayin ngayon ang kwento ng isang Redditor na grabe nahaharap sa ganitong desisyon. Isang kwento to tungkol sa pag-ibig, tiwala at isang napakabigat na sikret. Ayan, isipin nyo to. Nag-propose ka, sumagot ng oo, ang saya-saya nyo. Tapos, ilang linggo lang pagkatapos, may aaminin siya sa'yo na babago sa lahat. Dito mismo nagsimula yung kwento eh. Mula sa alapaap, diretso sa isang napakabigat na katotohanan. At hindi to basta-bastang sekreto, ha? Ito yung klase ng sekreto na may price tag. At ang presyo, 500,000 piso. Grabe. Pagkatapos pa talaga ng proposal, umamin, no? Ibig sabihin matagal nang tinatago to at lumabas lang nung nakasalalay na yung kinabukasan nilang dalawa. 500,000 piso. Plus, hindi pa yan eksakto. At saan galing? Sa iba't ibang lending apps. Palihim. Ito yung bigat na biglang pumasok sa relasyon nila. Alam nyo, hindi lang to utang eh. Ito yung anino na biglang bumalot sa lahat ng pangarap nila. So, paano ba lumaki ng ganito kalaki yung utang? Dahil sa tinatawag na tapal system. Nako, delikado to. Kumbaga, para kang may butas sa bangka. Tapos, ang ginamit mong pantapal, isa pang butas. Anong mangyayari sa'yo? Lulubog at lulubog ka talaga hanggang sa wala nang mailigtas. Yun yung nangyari. At dito na ngayon, nagbabanggaan yung dalawang mundo. Sa isang banda, andyan yung lalaki. Yung sipag niya, yung disiplina niya sa pag-iipon. Sa kabilang banda naman, andyan yung isang problema. Hindi niya ginawa, hindi niya pinagmulan, pero biglang nasa harapan na niya. At dito sa slide na to, kitang-kita talaga yung layo ng sitwasyon nila. Yung sa kanya, pinaghirapan, bawat sentimo. May mga side hustle pa para lang makaipon. Yung sa fiancé niya, isang malaking ipo-ipon ng utang dahil sa tapal system. At ang masaklap, ngayon, sa kanya na humihiram ng pera. At sa linyang to, ramdam na ramdam mo yung sakit, di ba? Yung pakiramdam na yung lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng sakripisyo mo, posibleng mapunta lang sa pagbabayad ng isang bagay na wala ka namang kinalaman. Yun yung tanong na umuulit sa isip niya. Para saan lahat ng pagsisikap ko? So dahil sa bigat ng sitwasyon, naipit siya ngayon sa dalawang pagpipilian. Dalawang landas. At parehong mahirap, parehong may kapalit, at parehong dahilan kung bakit hindi siya makatulog sa gabi. Okay, ito yung unang option. Ang daan ng puso. Ang daan ng pag-asa. Sige, bayaran natin yung utang. Iligtas natin yung relasyon. Subukan nating buuin ulit kung ano man yung nasira. Ito yung landas ng sige, laban tayo, mahal kita eh. Pero, teka muna, may pero to. Kasi yung pagdulong, minsan may kaakibat na panganib. Baka imbes na solusyon ang ibigay mo, maging bahagi ka pa ng problema. Baka sa pag-abot mo ng tulong, hindi mo na pala siya tinutulungang matuto. Baka kinukonsinti mo na pala yung mismong ugali na nagdala sa kanya sa sitwasyong yan. Ito naman yung pangalawang opsyon. Ang daan ng isip, ang daan ng katwiran at syempre proteksyon sa sarili. Ito yung payo ng anim niyang pinakamalapit na kaibigan. Isuko mo na yung proposal. Tapusin na yung relasyon. Masakit, oo, pero para sa marami, ito yung tamang gawin. Sa landas na to, syempre, ligtas ang pera niya, ligtas ang financial future niya. Ang kapalit, yung pangarap na binuo niya kasama yung taong akala niya makakasama niya habang buhay. Haharapin niya yung sakit, yung kabiguan, at yung tanong na, paano kung mali ako ng desisyon? Sabi mismo ng Redditor, alam na daw niya ang desisyon niya. Ang kulang na lang, yung lakas ng loob. So sa huling part na to, hindi tayo magbibigay ng sagot. Hindi natin siya didiktahan. Ang gagawin natin, bibigyan natin siya ng isang gabay para tulungan siyang buin yung tapang na kailangan niya para gawin kung ano man yung tama para sa kanya. So linawin natin ha. Itong framework na to, hindi para sabihin sa'yo kung ano ang gagawin mo. Ito ay para bigyan ka ng mga gamit, mga tools, para harapin mo yung sarili mong desisyon ng may linaw, ng may tibay ng loob, at sana kapayapaan sa puso mo. So, heto na. Isang simpleng gabay na may 4 na hakbang. Una, alamin ang lahat. Full transparency. Hingin mo yung buong listahan. Wala ng estimate, mga ganito, parang lahat
ilatag sa mesa. Pangalawa, at ito yung pinaka-importante, unawain yung bakit. Ano ba talaga yung pinanggagalingan ng pagkakautang? Pangatlo, magtakda ng boundaries. Ano yung kaya mong ibigay at ano yung hindi? At pang-apat, kapag buo na yung facts at malinaw na yung boundaries mo, yun yung tamang oras para sa isang tapat na pag-uusap. Sa huli, iniiwan tayo ng kwentong to sa isang napakalaking tanong na siguro marami sa atin haharapin din. Pag-ibig o pera? Walang madaling sagot dyan eh. Pero ang pinaka-importante ay harapin natin yung tanong na yan nang may katapatan sa sarili natin. Dahil sa dulo ng lahat, yung balanse sa puso at sa konsensya, yun ang pinakamahalaga. Sana may napulot kayong aral dito sa paghimay natin sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Kung nagustuhan nyo tong usapan natin at gusto nyo pa ng mga ganito, huwag kalimutang mag-subscribe.